Si Alot. Rehinyo. Rehinyo siya, Rehinyo. Mali lang, typo. Alot. Alot. Currently, he is in the Marinduque DILG. Department of Interior and Local Di ba siya yung ano? Marinduque. Si ano? Secretary Treasurer, opo. Rehinyo. Abang Lingkod, Ellen Pastrana Rizla, Batch 89. Assistant Treasurer, Manila, German Rosas Ratera, Batch 85, present. Assistant Treasurer, Local, si Primo Pamintuan, si Marshall Primo Pamintuan. And then Auditor, Loreline Saed, currently connected with, I think, Marinduque DENR. Okay. So ito po yung batch 2003. So far, si Primo po yung pinaka-bata sa officers, 2005. And I think yung batch 8, mayroon may mata. Kabatch. Yep. So, 6 na batch ang So may representative yung 2005, 1985, 2003, I think wala na. Kung may mga nag-i-inquire kung saan nila mapapanood, nasa Marinduque News naka-live. Ito na po yan. Marinduque News. We agreed this will be an event to be held on the Black Saturday and Easter Sunday. The usual. Which is the usual schedule of the Grand Alumni Homecoming. One reason is, ito talaga yung time na umuwi yung mga fashionista from abroad and from other locations. Although there are requests, there are suggestions na pwede daw ba gawin after umuwi, pero mukhang hindi pa rin, majority wins. Yan pa rin po ang napanalunan natin. Comment. Yung venue kasi, doon ginaganap yung sa Moriones din eh. Ganun ba? Sa venue. For the Black Saturday. And yung sa Pero Sunday. Black Saturday, doon na ginaganap yung pugutan ng gabi. Oo, nakago na Hindi, din. okay lang kasi mamaya, makikita niyo sa schedule. May coordinate lang natin sa ano, ma-refine lang natin may coordinate sa munisipyo. sa munisipyo. Okay, so kung merong activities sa covered court, ano yung option sa quadrangle ng Hindi silang maalis sa Torrijos covered court. Silang maalis kita ang doon sa Torrijos covered court. Silang maalis. Minsan lang yan. Minsan lang yan. Sila lang po sa ibang lugar. May coordinate siguro sa muna. Baka naman pwede din sila yung Ito lang wala sila. Iko-coordinate natin na kung paano. Papupulaan. Suggest mo. Ano lang, baka may conflict lang na sa ano. Pwede ko ba lang nalaman dahil since kayo yung pinakamalapit doon sa munisipyo? Itatawag ko na. Malaman natin. Matagal pa yan. Wala mo kay father. Malaman natin para makapag-adjust tayo as early as possible. Minsan lang naman yan. Pero sige. Omsa. Sabay na lang sila. Tayo doon sa covered court. Kaya makikipag-coordinate na lang muna. At as of now yan talaga. Pero bako-bako kayo dito natambakan ng mga debris doon. Yung quadrangle concept. Wala na isang taon. 7 months Sige, na. ano lang natin. Temporary or Sige, diretso. tentatively covered court muna ang official venue. Okay. The usual covered venue. Sir Robert, pwede ba ikaw yung mag-iusin namin pagaling sa mga ano yung... Ano yun? Ano yung POC? Hindi, point of conduct. Nakikialam ka. Nakikialam mo yan, no? Nakikialam, ano? Sige, madali lang yan. Pagaling sa civil Okay. Isa yung pokpok. Huwag mo asublihin. Huwag mo asublihin. Okay, so team, so we're good with the dates. Any comments sa dates? Walang-wala. Walang-wala. That's the best dates. Best dates. Yes. Team, ito is also the result of inputs of several meetings and from different batches. So, pati mga apostrophe niya na comment na rin. And News paano Network. yung Marinduque News Network. na complete na rin yan. Marinduque News. Ano ba network? Natin, si Mama ni Pilorek niya pa yan. So, kung meron kayong ibang suggestion sa team, Sige, ako na. Tagalog this time. So, explain ko lang. Explain ko lang bakit ito yung team natin. Kasi
tayo. Yung Bakit light, na tayo lalagyan ko sa ng light, panahon na light, light. 5 years ago, 10 years ago, and 20 years ago. So Millennials ngayon, tayo. gumagalaw tayo virtually, online, internet, boy, kung ano-ano pa. And even up to robotics, artificial intelligence, nandiyan na lahat. So, ang purpose natin, being OMSA alumni, is to help our alma mater to sustain or at least to improve the facility para ma-achieve nila and ma-hit nila yung hamon ng modern technology, yung makamagong panahon na sinasabi natin. Kasi if hindi sila makakapag-improve ng facilities nila, hindi sila makakahamon. Definitely, sobrang bilis ng galaw ng technology natin ngayon. So, yun po yung objective natin. Kaya mapapansin nyo later, marami tayo mga fundraising. So, the proceeds of the fundraising will definitely go to OMSA. It's not for the alumni association. Okay, so let's now go to the proposed K1 activities. 6 a.m. Covered tour. So, we have a drum beater. Important yan from Manila. Dadali natin siya sa Marinduque to at least of the event. And they will stay until the day 2. Para ma-review. So, ito yung mga type of like akyatihan drum beaters. This is on top, of course, of the drum and lyre ng OMSA. We will make use of the drum and lyre ng OMSA. Pero meron lang tayo pang kick-off, they can roam around in the morning sa bayan para medyo gisingin yung mga bakasyonista na, okay, ano na tayo, alam tayo ang kami na. Then 6 to 8 a.m., we will start the fun run from the covered court and we will end up sa covered court pa rin. So, ikot lang. Bibigyan natin ng map kung paano yung takbo ng fun run. So, that's remain to be provided. 8 to 9 a.m., after the fun run, those na hindi mag-join ng fun run, pwedeng naka-ready na rin for Zumba sa covered court din. So, you'll have Zumba instructor and those who join the fun run can also join the Zumba. So, kung gusto nyo pa magpapawis, go. So, we have like 6 a.m. to 9 a.m. for the physical activities. After that, we have a 9 a.m. breakfast. So, I think everybody gusto nyo to. Nung nakarang 5 years ago, na-enjoy na ng lahat. So, gusto natin ulitin. So, what the host or officers now did was, whatever, ano yung maganda ng nakarang alumni, inulit natin ngayon. Diba? So, para hindi natin ito nalipin-nalitan, just need to enhance kung ano yung i-improve yung kailangan ito rin. So, kasi pa rin, eating foods, if you have suggestion, ano yung mga eating foods na gusto nyo, welcome, para ma-prepare natin mas maaga. We'll serve bottled water, coffee, juice. Sa covered court pa rin yan. Last time, it was held in OMSA Quadrangle, inside the OMSA. Pero medyo maliit doon, sa covered court pa rin. 10 a.m. to 12 noon. So while after the breakfast, we will have the palaro ng lahi or parlor games. So the parlor games is intended to have each batch bond with each other. So magkakalakan lang, so batch by batch ang competition. Hindi siya, so kailangan may representative from batch 89, for example, against batch 87, and then we will be given a certain game to play. Then, of course, meron siyang premyo. Pag may game, may premyo. Okay, so that will be until 12 noon. And then, there will be after 12 to 1, there will be a free lunch for all. So it's free lunch. Care of batch 89. So the lunch will be served. The lunch will be served in a buffet manner. So it's a managed buffet actually. So we'll have catering services from the Toreos. Hindi siya included, sorry. Pero meron tayong tinatawag na staff. So may staff sa fun run, may staff sa Zumba, may staff sa lunch. So lahat ng mga activities may mga staff. So kung nakuha na yung staff sa lunch mo, wala nang lunch. Hindi nakuha mo na yung share mo. Hindi na pwede kumulit. So, managed buffet, para hindi tayo masyadong magulo. So, somebody will assist giving food.
still in the covered court. Kasi nag-lunch tayo natin. So, nandun pa rin. So, ang idea is, the reason why we offer free lunch, ayaw namin na parang watak-watak na after mga activity na yun. Umiyan na, ibalik. So, parang nawawala yung spirit of homecoming, yung bonding ng alumni. So, gusto namin i-capture yung point of alumni within or in the covered court. Then that's why we can start the basketball competition after the lunchtime. Sa ito po, yung basketball competition, kailangan po namin ng magmamanage. Sino yung medyo enthusiast ng basketball who can arrange? It's a Manila Junior versus Torios Junior, Senior versus Torios Senior. Senior is defined as 40 years old and above. Manila Senior na. So, Manila Senior. Paano natin i-treat yung ano, yung mga balikbayan? Kasama. Age. Sa Torres naman Manila sila. Manila sila. Manila sila. Internal sila. External sila, external usually. Alam ko malaro yan. O sige, clarify natin na Manila slash So, may mga overseas. taga-Torres, may impact tayo dito. Kaya talo tayo lagi. Wala pa nangyari na nalo tayo eh. Never pa kami nanalo. Saka Ellen, strictly na sa alumni lang ang maglalaro. Hindi yung pwede Yes, definitely. May mga rules tayo, bawal lang talagang dahil anak ng alumni or relative ng alumni, hindi pwede. Kailangan alumni talaga na, o sa graduate talaga. Para, talagang yun eh, para sa inyo to eh. Para sa alumni. Araw natin na yun. Araw natin. Okay, araw natin to. So, wala natin ibigay sa iba. Magkapabibig muna bago mag-basketball. Medical team. O, meron tayong medical team. You can coordinate with the hospital. Pwede no? Pwede tayo mag-coordinate sa hospital. Mga nurses ko. Doon na natin sa And then moving forward, so while playing the basketball competition sa covered court, simultaneously, sa quadrangle, sa open area sa may Omsa Church, 2 to 4, there will be medical mission. It will be hosted by Batch 85 in a batch, in a RT intern, and the Batch 85. So, dental, medical, may mga vaccine, and even yung mga doctors natin, mga alumni, na doctors na ngayon, we will invite them to assist in the medical mission. Baka hindi makuha sa... Baka hindi kaya na May senior, may ano, pati yung mga hawak sa panran. Yung fun run, everybody is welcome. Everybody, wala na. Fun run lang naman siya. Sino gusto? Pero alam ba si Marvin, nakakaroon niya yung fun run. Pero yung nalala nung Para ka nakakalaban na. fun run na. Kasama si Pandigo sa medical team. Kasi baka nabalis, iba kami mga nabalis. Medical mission. And then, so 2 to 4, no? Then, expected na finish time ng basketball is 5 p.m. So at 5 p.m., we will award prizes. So prizes will be, may mga surprise consolation prizes tayo, raffle prizes in between. So ayaw rin natin na, one objective is ayaw pa rin natin silang umalis. So, para manalo kayo ng consolation prize, raffle prize, kailangan na kayo sa venue. Pag wala kayo, forfeited. Okay? So, kailangan namin organizing sa basketball event. Fun run is Zumba, we will change the price, 100 pesos na lang daw. Masyadong mahal. So, 100 lang. Pero meron silang... Pero you will get bottled water and t-shirt. Yes. Free of So we are able to get sponsor for the t-shirt. Then registration venue. So again, we will have from the day one, we will start registering. 6 a.m. pa lang may registration. Ongoing lang. So there will be a booth may registration
for registration sa covered court lang. Baka para hindi crowded, no Thursday, ano, baka may mga lights boot na para pwede na doon ano. Hindi, later, I will explain. Oh, para hindi Actually, hindi siya magiging magulo, yung registration. Doon sa next, yung homecoming registration fee by batch, doon pa lang naka-register na eh. Kasi, bawat batch mayroong representative. Tapos, sa bawat batch, meron tayong sisingilan na registration fee na fixed. Wala na yung 100 per head, wala na gano'n. Fixed na siya. So, like batch, batch 87, 5,000 pesos kayo. Kayo na bahala mag-coordinate sa batch nyo. Kung 5,000, and then Sino yung medyo nakakaswa? give me the list ng batch nyo. And then, register kayo kayo. At the same time. Wala nila pumunta sa registration. So, ganun siya. One thing po, importante po. Gusto ko paliwanag tong fixed registration. Baka ma-misconstrue tayo na the fee will be used by the Alumni Association. No. Yung registration fee nyo will be segregated and will go directly to OMSA. Meaning hindi yan sasama sa fund ng Alumni Association. So yung fee na yung parang donation nila sa OMSA. So in some way, nakatulong na kayo agad sa OMSA. Ito na yung tulong ng patch nyo. So without anything else, without getting some more things from you, ito na yun. So it will not go to the OMSA. Alam mo na ba sabihin nyo, ayaw yung datas sila dun sa kaibaan, dun sa license sounds low. It will be segregated, so accounted naman yan. It will be from 1953 to 2020. And then kung that will be all in all 68 batches. So imagine mo, 68 batches on the average of like 5,000. That will be a lot of money for OMSA. Agad-agad, meron na tayong to help build additional rooms for OMSA. I-audit natin yan, meron tayong auditor. Clarification, paano hindi kayo natin yung treatment natin sa dalawang season sa batch? Kawawa. Katulad ni tatay dati, ayos siyang ma-attend, hindi 5,000 sa amin. Ay, grabe na yun. Ganito po yan. Okay. Parang Okay, sagutin po natin yan. So, marami lang nag-commentan. Dalawa na lang. Siguro max of 5. may discount. 5. May discount. May discount. Prorata. Joke. Hindi naman prorata. Kung ano lang. So, for example, sila, batch 1953, nag-offer sila na 2,000 lang talaga yun ang kaya namin ibigay. Okay lang po yun. Yun lang kasi ang kaya nila. Ang maganda dyan siguro ano, Dahil step na yun yung amount, alagyan mo na lang ano, yan na yung minimum amount. So, this is the minimum. So, that's it. Para pag mas mayaman, Pwede pa more. Okay. announce natin, announce natin, sino yun? Kasi yung- Announce natin Yung yung pinakamataas. Yung ibang batch naman kasi kahit late man na lang, Mayaman sila. gusto naman nilang magbigay ng kahit 10,000, bakit hindi? Bigyan natin sila ng chance na, Yes. Basta minimum of 2,000. Yes, that's a suggestion. We will put minimum. No, hindi natin pwedeng masabing minimum kasi nga meron mga batches na apat na lang sila. eh kaya nga, Kaya nga, oo. Kaya nila tatay. Kaya nga hindi natin pwedeng Eh, dalawa na lang yata sila si Camelia, mas kasi Soylo. Okay. Yung kung gano'n, alay sabi ko nga, minimum of 5 members na lang ng batch. Ah, That will yun. be discretion of the alumni officers. Nakit lang po kayo sa alumni officers. Free na yun? Kayo na po ang makipag-usap sa amin. Bahala na tayo mag-usap. Huwag na natin i-declare sa lahat na dapat yung PA. depende sila kung kaya. Depende na kayo. So, discretionary na lang yung minimum of 5 members. Depende sa bukal ng loob. Sagutin na naman ha? May anak ka ba? May anak ka ba? Wala ligtas. Ang minimum natin yung 3,000. Wow, kasi pag-iwan natin Ay, minimum pero bababa siya. yung 2013, Kasi kaya ganun yan namin. Ito yung mga hindi pa nagtatrabaho eh. minimum na lang, minimum na ano yung 5,000. Minimum. Yung 3 and 5 po, galing din yan sa isang meeting na paano naman kami nag-aaral pa kami. Nasa line, nasa line. So, yun po yan. Pero mo ay lang sandig yan. Oo nga. Ilang San Miguel, ilang fish cat? Oo, ay lang sandig. Okay.
So sa Saturday pa lang po, we will provide you the sheet for the attendance. Kayo na po yung mag-coordinate my batch. So yun po, it will make the registration easier. Hindi na natin kailangan pimpilan, masusulat. Or i-post na rin doon sa group chat. Hindi po tayo. May privacy lang tayo. Hindi tayo nagpo-post ng mga names. Kahit maaari, hindi po tayo nagpo-post ng anong number mo, anong name mo. We're still covered by Data Privacy Act. Bawal na yun. Kaya initially, we're planning sana to gather information through online wherein you will encode your address, telephone number. Pero kasi, directory to create directory, hindi namin ginawa kasi baka makakasuhan tayo against data privacy act. Medyo mahigpit pa tayo. Tayong one. Tayong one. So, ang gagawin na lang natin to gather information for our database, ito, yung mga meetings na lang, mga internal meetings, attendance sheet, and then through referrals na lang. Kung batchmates nyo, kung may nabibigay kayo, PM na lang, private message. Or through, minsan kasi telephone number kasi talaga is also personal information yan. PI yun. So, hindi siya basta-basta binibigay. There should be a permission para gamitin natin yung mga telephone number. Day 2. So, okay, clear na po tayo So, by 5 p.m., ang expectation is to finish the day 1 event. Why? Maaga siya, di ba? Kasi, may mga, sabi nga niya, may activities pa ako sa may mga, ang government, meron nga puhunan, and then at the same time, alam namin na yung mga batches, gusto rin yung syempre mag-reunion by batch. Yung sa funding na sa batch nyo. So, we're giving time during the night of Saturday to bond by batch kayo. Sa inyo na yan. Okay? Free time for everyone. That's why yung the whole day, kung pwede, makiusap namin, let's make sure na nandun kayo. Kasi wala natin isingin yung batch reunion na sa lunch time. Sa hapon na lang ito after holiday. Hindi natin pakasiliputan, ano? And then, Magkawan. day 2. Traditional yun. Day 2 po, 6 a.m. to 7 a.m. If ever na meron pang hindi na-register na kapag-submit ng mga registrations ninyo, meron pa rin tayong booth. There will always be a booth in the covered board. Then 7 to 8 a.m. Ito na po, sa church po tayo mga isa. Sa so, kakausapin po natin yung church na celebrated mass ito for those sa alumni. Pero sa church po natin gagawin. So lahat, everybody will go to church. Ang natin sige, pero okay lang sa labas yung iba. And then we appreciate and encourage each batch to offer the mass, to give offer during the offering. Para for the church naman yan. To give thanks for your blessings. And then, after ng 8 a.m. mass, sa open quadrangle doon sa OMSA, sa harap ng OMSA, may mga nakalagay doon na tag na by batch, may mga nakastick na 53, 54, 55, and so on. Assembly area. So after ng Holy Mass, doon mag-assemble to start the parade. So hindi na kayo tatanong na, asan yung batch ko? Asan yung batch ko? So meron po mga nakatanong na batch kayo para sunod-sunod na. So then after everything, everybody has been gathered, then Grand Parade will kick off. Starting from batch 1953 and onwards. So, yung mga senior po muna. 8 to 9 tayo na, 8 to 9 na. I know yung mga batches mag-create, maggagawa kayo ng mga card po ninyo or kung ano mga pakulo nyo during the parade. It's fine. Pero we will also give an official parang sa flag. May official flag kami ibigay by batch because that will identify your batch. Pag naghalo-halo na kasi sa court, hindi mo na alam kung anong batch yun, anong batch yun. So, mayroong isang flag, may flag holder kayo na, andito pa kami, batch 8 na, nandito pa kami, may representative pa. Kasi that will be our basis for most number of attendees, most active batch. Hanggang nandun yung flag nyo, ibig sabihin na nasa kayo. So, we will provide you that flag. And then, the same thing, Grand Parade, Lingkod sa Bayan, it will end up again sa
covered court with like 2 to 3 minutes cheering competition by batch. So, parang kung ano lang, just to showcase your talent, yung batch nyo, kung ano gusto nyo pakita doon. Within 2 minutes to 3 minutes, very short. Definitely may try nyo yun. Sino ba kailangan ng cheering competition? We'll have, Then, hindi naman lahat sinasabihan na mag-float, pero yung iba kasi gusto pa rin mag-float. Yung gusto lang, pero gustuhan yung float. So, pag may float, Float na lang. hindi ka kasi pag meron lahat, hindi ka Tsaka hirap pa sila sabihin yan. Hirap pa sila sabihin. So, yung pag may float ko, arrangement ng parade, yung wala munang float ang mauna. Kung may float kayo, sa huli kayo. Para susunod yung float sa huli. Makipag-coordinate muna para yung... So, yung kung may float kayo, batch 87 for example, napag-coordinate kayo sa officers na meron kayong float para i-arrange namin na kung anong, sino yung kasunod nyo na batch. Yung sa parade. So, yung meron sila kasi, yung batch 70A, definitely may float sila. Nasa kanila yung Miss Alumni. Sa kanila yung Miss Alumni. So, I think baka sila ngayong last float dun sa likod. Kasi nasa kanila yung Miss Alumni. And then, by the way, Grand Parade, the first meeting drum and lyre, then the batches, and then in between, mga float na, and then it will be, and then the last will be the drum beaters. So may front and back tayo na yung drum beaters. Parang nagkatihan festival sa likod. Dun sa parade. So after the parade, definitely gutom na kayo. So there will be again a free lunch. From batch 89 ulit. Kain ulit. So puro kain tayo. Winner na ba? Winner ba? Para mawala ng uwian. So wala na uwian. Walang uwian. Hindi na ba? Hindi ba schedule? Nung last mabibigyan. problema sa food. So, nagka-problema po. Kami mismo hindi kami nakakain. Nawalan kami, naubusan kami. Kasi nakapack siya, then didistribute, even yung mga senior, I think hindi nakakuha. Hindi na naging organize yung releasing of food. I think yung food is enough naman, except that talagang nagkagulo lang. Ngayon pagka-distribute lang. Distribution lang. So it's actually send the whole mga officers kung sino man. It's really hindi lang siguro na plano ang distribution. So now, ganun pa rin, manage kung pay pa rin with the staff. So present your staff, you will get your food in a platter. Platter siya. Hindi siya nakapack. Ayaw ng president namin na nakapack. Gusto niya siya. Nakapack. Nakalaki itong yung envelope. Hindi siya nakapack. Sorry. Pero tainted siya. Wala, imbita sana ng marami. Okay, so after that, so habang nagpapay na kayo, busog pa, we will kick off the election of new set of officers. The last or the previous alumni homecoming, they did the election in a closed door. Closed door, meaning two representatives lang from each batch will go to that door, and then the existing officers will manage the election. And then, there's the new set of officers. So parang nagulat na lang ibang batch, meron na pala. Diba? So hindi na alam na, meron pala. Paano kung gusto rin pala nilang course na alumni? So, then, let's give chance to other batches. So, make sure na nandun lahat siya. So, over board, we will open the floor for the nomination kung sino yung mga officers. In terms of, minsan merong landslide, parang, batch 78 for example, nag-nominate sila president, and then landslide na, parang wala nang gustong lumaban, sila na yun, ganun lang yun. However, kung merong 1 or 2 pa na kalaban na gusto rin, very willing na maging presidente ng alumni homecoming, next, then the process of votation will be like this. Not through raise hands, definitely, mahirap magbilang. So, dahil papupuntahin natin yung elected, yung nominated person or at least representative ng batch dun sa unahan. So, it's A, B, and C. And then, yung flag will serve your vote. Yung batch nyo, pag-uusap muna kayo,
you have your batch flat, di ba? Batch 87. Mag-usap kayo, sinong i-board nyo dun sa tatlo. Isang representative from your batch will go to, magpo-fall in line kayo doon. Sino yung pupuntahan nyo? Sino yung vote nyo? So, sino yung nakakarami na pumunta na batch, siya yung panalo. Hindi ka na mag-account. Mabilis na i-count yun. By batch accounting. Okay? So, that will be organized in that case. Sorry. Yung paano naman yung decision na gawing 3 years na lang yun. Okay. Yes. Agree. So, after na yun. So, elect muna natin yung new set of officers. Once done, then we have the list of brand new officers. Then, we will again open the floor for suggestions. Ano yung gusto nyo pang i-incorporate sa next alumni of NAHID. One example, yung suggestion ni RT na instead of 5 years, let's have it with after 3 years. So, doon natin i-ano. Pero pa rin, yung batch lang ang counting. So, sino yung gusto sa 3? Sino yung gusto sa 5? O, ano kayo? Sino yung, then sino yung majority wins? Yung marami. 5 years. 10 years na 60 na tayo. Bakit? Enjoy yung Bakit gano'n? Clarify ko lang. Yung suggestion na 3 years, na-open na po yan sa amin. Kaya lang, tapos ng election, hindi rin, nagkuha kami ng, nag-gather din kami ng information from other batches. Hindi kami masyadong nakakuha ng suggestion. Pero although konti lang yung nag-suggest ng 3 years, mas marami pa rin yung 5 years, nanalo pa rin yung 5 years. Pero hindi lahat yun nag-participate. So, kung sino rin nag-participate, we just get the votes nila, then we stick to 5 years. Then sabi namin, then let's just do another suggestion and election choices of that in the main alumni Correct. Yeah. So I think, agree kayo doon, no? Yung quotation, I think that will be easier. By batch. Kasi na lang kasi ang buhay ng tao ngayon eh. Sa batch namin, nabawasan na kami ng dalawa. Si Basunada, si Batch Tuit. Same, ano yun, same year. Baka mayroon naman kayong preparation, mga projection naman sa Projector. para lang Maliit na tayo. Tsaka yung location kasi na yung magiging location kasi ng sinasuggest namin ng officer na yung area na assign doon sa main hall natin, magagamit na rin natin yung road na from ng church at saka yung sa side ng municipal. Ang magiging entrance natin during na event na doon ng alumni night. Tapos ang entrance natin doon na sa mid ng municipio, doon na tayo magkakaroon. Plus, yung mga tables na doon na nakahiga. Kasi sinabi mga accommodate na sa labas na iba. Siguro, hindi pakita natin yung draft yung kanina. Pwede natin pakita later. Kung paano yung arrangement sa alumni night. Kasi magulo talaga yung alumni night lagi yung arrangement. Okay. So, after election, let's proceed muna dito. After election, 2 to 6 p.m., that's your free time again. Free time to prepare for the grand alumni. Yung iba dyan, kailangan nyo magpaganda. You need to refresh, yung iba, change costume, iba-iba. Hindi, maganda reunion, family reunion. Tapos, then 6 p.m., we will officially start the Grand Alumni Night. Maaga. Kasi alam mo bakit? Nung last time, 3 a.m. na, wala kang gusto umuwi. So, gusto natin, agahan natin para mas makakapag. Then of course, meron tayong early bird. Kung may dumating na maaga na first batch, sila yung early bird. Meron ulit cash prize yun. Doon tayo. Kaya yun, parang may cash prize. Doon tayo. Hindi tayo umuwi. Alas 4, nandun na kami. Kapag nandun muna kaya. Officers and committees, 2 to 6 p.m. will make use of that to arrange. So yung mga officers and mga committees for the logistics, decorations, yan po yung time namin to arrange. Actually yung mga, kami yung pagod. So sino po yung gusto mag-volunteer for the logistics, okay lang. Yung sinong batch pa yung, we are still accepting committee volunteer to assist in the activities. Tulong sa pag-arrange.
mag-nominate. You can PM me or gusto nyo sabihin in public, sila yung gusto nyo. And then, that will be your official nomination. So, may gusto nyo bongga yung match nyo by that time, then mag-nominate kayo. And hindi na, yung nomination sa online pa lang, mag-nominate na. So, kasi, why? During that time, experience namin yan, hinihila ka. Ikaw na yung isa lang yan ang batch namin. Sabi sa, ayoko. Fundraising pa rin ito kasi. Ayun po sa 6 to 7, may fee din yun. Wala na. Wala nang fee dito. So, one time lang ang fee natin, yung 5,000 naman. That's it. So ano yung registration doon? Yung hindi pa Wala, nakapagod? just kailangan mo makabanin. Kasi, attendance na lang. Kasi ang minumonitor namin naman dito, okay, explain ko lang. Meron tayong award kasi na most number of attendees per batch. Pero hindi lang yung magagaling sa Grand Parade. Kukunin natin yun sa most number ka ba sa day 1? Ilang number ka sa day 1? Sa alumni night, ilang number ang batch mo doon? Sa Grand Parade, ilan ang alumni? Sa Holy Mass, ilan ang umaten sa inyo? Yung parang ganun. Then we will average that. Doon natin kukunin sino talaga yung mahilig umaten sa mga activities. Hindi yung parang sa parade sa after ng parade, nagulian na. Baga, nagsama-sama ng lahat ng activity. Yung marami. Pero nung alumni night, kumunti na lang. Tinalan. So, dito parang fair lang. We'll do an averaging. Okay? There's a purpose of registration tab. You just have to sign. Ilang kayo sa batch. And then, alumni night, awards and recognition. Later, I will discuss the list of proposed awards and recognition. And then, oath taking. Mabilis na. Oath taking of new officers. Then, coronation of Mr. and Miss Alumni. And then, with fireworks, hopefully. We're still getting sponsors for fireworks. So, dun sa FB Live ko, sino yung gustong mag-sponsor ng fireworks, very, very welcome po kayo. And then, after nun, party na. Wala nang po tayong interaction. One thing to note sa Grand Alumni Night, para po maiwasan natin yung iba-iba yung suot, ay parang meron mga short lang, meron parang mga kalenda lang, mga chinelas, may pa meron mga super formal, hindi pa rin pareho. Ayaw natin siyang gawing formal. So what we think, thought of, like officers and other batches, let's have a team sa Grand Alumni Night. Since ang most batch po and most of the officers coming from 80s po ang alumni, Grand Alumni Night. 80s ang team. So ano yung mga 80s, yung mga bagets, yung colorful. So gusto lang natin festive. So hindi po naka-t-shirt ka ng blue pero naka-orange ka ng skirt. Retro. So I think tingin nyo, makaka-relate ba yung mga bagets or mga millennials? Is it okay? Okay naman daw. 2005. 2005 says retro. So colorful lang. I think that will also make the alumni night festive. Yung thing na festive yung idea natin. Gusto natin fiesta lang. Masaya na. And also, if it's 80s, you can wear your rubber shoes. So, mas comfortable. Rubber shoes or sandals or sandals. Then, or masuot mo yung mga yellow pants nyo or orange pants. May sample na kagad. Oh, we will post that in the page. Sorry. Bibili tayo mga sample. Ang ganda ang skirt. Siyempre yung mga English alam nyo na yan. English alam nyo na. Pero siyempre yung mga millennials, bibigyan natin sila ng idea. Ano ba yung retro? Retro actually. Then, sa party lang, the car will put or will create another space doon. Early, bago pa mag-alumni, nandun na po yung kotse. So, gusto po namin visible na yung kotse doon sa covered court sa venue. May nasuli na ngayon. Wala pa. Para hindi ka makakolle. Baka may libre. Relax lang daw para tumakbo. So, nandun po, nalagay siya ng kalusyon na naman para sa mga malls na naka-display yung kotse. Ang reason po doon is para sabihin na totoo pala talaga itong kotse
then yun yung may chance pang pumili. So until such time na hindi pa nag-raffle, everybody can still buy tickets. And then, draw lots na. Yung pagkuha ng grand raffle, we will choose one na hindi taga-onsa. Para fair. Kasi even kami, may tagyolo. Pero even kami, like ako, officer ako, kumulo siya ng isang booklet din. Kasi gusto ko yung manalo, diba? So, then officer ako, sakaling manalo ako, syempre para nasabi lang linuto, dapat iba yung bubunod. Talagang hindi siya taga-onsa. Kung naliwalang taga-alumni na bubunod, taga-onsa. Pero take note lang that we are selling the tickets to not even hindi taga-onsa. Kasi ang purpose naman natin ito is fundraising. Hindi lang naman ito exclusive for ONSA alumni. Kasi kung ONSA alumni nga, I don't think we can sell out the worth 2 million worth of raffle tickets. Hindi kakayanin ng ONSA alumni population. So, we offer the raffle tickets to everybody. Relatives nyo, sa alumni, and even dito sa Manila. So, may possibility na ang mananalo, may possibility lang, no? Yung probability na mananalo, hindi taga-ONSA. Pwede yun. Pero, ang catch naman doon, we have several consolation prizes. So, huwag kayong wala na pag-asa. Meron pa rin tayong consolation prizes. We will make sure na marami po tayong consolation prizes sa stage. Sa ngayon, hindi pa po namin pwede sabihin kung ano na yun. Nahihingi pa po kami sa mga taga-overseas po. Kailangan po namin na sponsors for the consolation prizes. Mga magagandang puso, welcome po kayo. Major prize tayo, meron din tayo. Meron tayong major prize din, and then small prizes. Yes. So marami po yun. So, mas maraming chances of winning po during the grand alumni. And then, ano ba? Pag nanalo na yung consolation prize, wala na chance sa grand raffle? O ipapalit natin? Sa major prize talaga ang kanya, pero sa consolation prize. Wala na sila. Pwede pa sila sa grand raffle. Kasi kung nabulot na yung, for example, nabulot na ako Sa consolation prize, pero pag dumating na ng major prize, ba na sila? Hindi na sila, oo. Hindi, pag nanalo na sila ng major prize, ay major. So, for example, may hindi na sila pwede sa grand raffle. Hindi, ano? Hindi. Yung dalawang ticket naman ang pinili mo eh. Yung puno ka na, hindi na kasali. Hindi na ibabalik. Oo. Hindi na ibabalik. Hindi na sila mabubunod. Unless kung madami sila nabili. Yes. Ayaw. So, para maraming chances of winning, more raffle tickets to buy. Sa katulad namin, baka makaling 200, hindi ka ambag kayo. Hindi kayo gusto ko. Tama. Ay, naman daw. paano yung ano? Or kalating isang daan kita, ha? Yung nakakuha ng consolation, wala doon. Yung consolation prizes, presents is required. Yes. So, ang requirement is... Pero paano nan-alumni, di ba? May mga nan-alumni. Remember that? Yun na nga, nandun siya sa Campiolo. Correct. Yung meron ako ng kotse, pwede wala. Pero Kasi malay mo, taga Manila yung bumili. naisip natin, bakit naman na pati consolation prize na natin? Kasi nga nagbenta kasi tayo. Suggestion na lang ano. Major prize hanggang consolation, baka pwede, yun yung nakaregister natin. Doon natin Tapos yung grand kukunin. raffle, doon lang talaga yung doon Isa sa lang. pagbulo. I think separate. Kasi mahirap yung bumuti ng consolation, tapos wala sila ron. Eh, mga dami natin mga binigyan, mga Siguro, di ba, binibigay naman natin yung... Oo, may solicitor. Siguro, di ba, binibigay naman natin yung ticket ay sa mga ONSA alumni din. Hindi po lahat. Oh, may mga kapitbahay din kami na nabibigyan. Na taga dito. Pero ibig sabihin sa'yo galing. May solicitor. Kaya nilagay yung pangalan doon. Para kung nanalo siya ng consolation prize. Kotse pwede. Parang may care of siya. Pwede lang din yun. Parang may care of kasi kung siya yung nagbenta, di ba nakalagay care of or solicited by, pag nanalo siya ng consolation prize, siya na yung representative. Kaya lang po, ang iniwasan natin dito, this is alumni homecoming, and yet,
pwedeng mangyari na kahit isa, walang talagang isang nanalo. Yeah, posible. That's a big, huge probability. That's the probability. Kasi yung mga fair, 2 million ang target mo eh. Correct. Yan mo lang Hindi, kasi Oh, kahit sino. Kahit sino. Kasi ang purpose lang naman natin doon is fundraising. Correct. We are not after the winning, Correct. diba? So it's unfair na nagbenta tayo tapos kasi namin sila isang Isa lang ang kotse. Ano nga po, pag dapat na pwede pa tayo papabigyan siya. niyo. Oh, ganun talaga, solicitor. Lahat. Solicitor talaga. Para po, Okay, so yung solicitor na lang ang I-honor. Oo, solicitor, i-honor ang prize. So yung solicitor, kayo na po bahalang magbigay sa Kung rep yun, ikaw bahal ko sa sarili natin. Kaya po mga rep yun, kayo na po bahalang Pwede ba? Pwede ba yung sa day 1? Sa day 1, di ba, magbubunutin din. Dapat yung mananalo sa day 1 na bubunutin, nandun. Kaya nga para nagkaroon Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Pero yung rapon natin, ang nakalagay na talaga doon is grand rapon is sa kotse. Okay, sa kotse lang. Wala yung iba. Wala yung mga... Kasi Oo, yung naka-picture naman doon, ano lang naman eh, kotse naman. kotse lang talaga mga nakalagay doon. So yung consolation para sa Yung kasi pwede yun sa... Kotse naman. Hindi siya manalo. Para sa maraming rin lang yung mga yung mga kung member of the family ng alumni, it's unfair yun. So we will create the rule Like na. me, for instance, may Yung husband sa na Sige po, pero we will create nga po na rule. We'll create the rule. Talagang we will state the rule. So may rule tayo i-create bago pa mag-start ng raffle na the grand raffle will be will cover all the buyers of tickets. Pero yung consolation prize, yung tambiolo nun separate will be coming from the registration sheet. During the... Okay, yun. Clear na yun. Masaya yung mga Clear na yun. yung Clear na yun. Kasi pag-asa pa tayo sa consolation. Unless kung mismo yung raffle mo, ang main purpose natin. Wala mga ka-basher race. o kaya unless kung nakalagay mo sa raffle mo na meron ka major prize na TV, Wala. wala, diba? Ito nga kaya, nakakita ko yung picture. Doon lang talaga tayo. Pero pag may nanalo doon na binenta natin ng mga kamag-anak, talaga hindi talaga pa nyo. Hindi require yung presence. Basta sa Sa kotse. Yes. Yes. Agree kami. Kotse na lang yun. Kotse lang po ba? Kahit siya naman. Last lang yun, hindi naman kotse lang naman eh. Sabi lang naman natin, win or ride. Yun lang ang Minus na lang ang minus na solution. Malinaw na lang. Ay, no. Last yun is Kasi minention nyo na pa kasi dyan na grand prize. Ibig sabihin, there are other prizes rather. Meron pang family na. Grand prize. Dapat Ibig sabihin, there are other prizes. Maliban doon sa... Dapat pala nakalagay yung minus consolation. Yeah, that's why we will be creating a rule para prior to the raffle draw, mag-agree po yung mga alumni officer at i-discuss po yun para clear po sa kanila. That's why we'll be sticking on the rule being set by the Senate officers. So we have to clear out Win or the ride. rules. Pero mas maganda, magbunot, ibigay na lang. Para walang... Okay, okay lang po tayo. The second concern, Pag natalo natin, nabunot ka, di... pero may second concern po is pwede rin natin Total marami naman eh. i-consider yung suggestion po ni Ma'am Tess. Opo. Kasi nga naman, ang purpose naman talaga natin is for the markets. So, regardless kung hindi nagawin sa akin na consolation siya, ibigay natin. Kung pwede natin The main ipagawin purpose natin. of fundraising. Bakit kaya nala? Kasi nakasulat Not na pala yun. nakasulat in the So, prize. wala na. Pero kasi bumili sa akin To dalawang booklet. be fair sa lahat Para sama-sama na. maglalabas ng pera. May ano ba yun kasi bumili sa akin dalawang booklet. Then, the other day, sumunod na araw, nagtanong siya sa akin kung ano yung second prize. Kasi nga, ang paliwanag nito sa kamag-anak niya na gusto rin bumili,
yung grand prize sa kanya na. Ganun ba ano? Yung mga mana, ano ba yung second prize para sa akin? Kasi pinension din ka, Oh, claim it daw. Point naman. Well, syempre, hindi naman lahat kasi may chance for the grand prize. So, gusto niya, may chance din naman sa mga Kaya lang yun yan. Okay, may solicited yan. Solicited kasi nga magagaling. Point taken. Sign up. Kasi our purpose is fundraising, not winning. So, we definitely makakarinig tayo ng comment from others. Pero, ano talaga? Hindi natin pag-release na lang. Okay na nga yun, nagiging clear na. Pero, fair na lang tayo. Nabubuo tayo eh, kumbaga. Kung saan, sa souvenir program. Ito, later. Ano mo na lang? Anong kulay ng kotse? Anong kulay yan? May pang-grab na, mukhang... mukhang may pang-grab na ako ah. Ano kasi kayo? Baka gusto nyo red, green, white. Isang buklet, dadaling pa. Red na lang, red. Red na lang. Kulay, ang kulay. Right. Baka gawa nung tigre yung talaga dyan, natas ko lang ang ninyo. So dahil po meron tayong grand raffle ticket, lahat ng attention nasa grand raffle ticket. Okay. Pero, ito, meron kasi tayong another fundraising, which is the normal fundraising na ginagawa, is the souvenir program. So dahil marami ko Yes, may lang po ng phone pag yun. instead of giving 2,000 or 8,000, hindi ko na lang yung 10,000 mo, hindi ko na lang ang ticket worth 10,000. So, lumalabas ngayon, baka makasal out na yung souvenir program. Kasi yung papers is isa na lang. Medyo mahirap din para sa host, sa officers na mag-manage pa lang. So, normally, wala tayo kasi grand raffle. Ang fundraising lang natin, main source is the souvenir program. Normally, we solicit per page kung sino gusto magpahal. Pero, ito kasi, sa ngayon, we're getting feedback from alumni that instead of giving their 10,000 pesos to souvenir program na ads lang naman yung mapapakinabang nila doon, kung wala namang business lalo na wala silang pakinabang, then they will just buy 10,000 worth of raffle tickets. Ganun din. Lumigay pa rin nila. So, yun ang point nila. So, parang may more on benefits yung inisip nila. Kasi ito, pag nagpagawa ka, ano ba yung benefit ko dyan? Kung wala akong business. Kung may business ka siguro, more than will have benefits. Baka mag-preview ka ng ano, 3,000, how to pay? Preview ka 1 ticket. Or i-connect natin siya sa raffle ticket. Hindi, mag-preview ka na lang. Kasi alam, mag-preview ka na kayo like 3,000. Isang ticket libre, o 2 tickets. Sino ang Or we can lower the price. Maalala kayo, 2,000. Saan natin i-lower yung price? Itong souvenir. Pero, Halimbawa, full page. O di ilan na po may ticket na siya. Pero pag magpapalala full page niya. ka na, for example, meron kang 5 tickets free. Yung mga gano'n, no? Pwede natin i-connect. Magkano yung huling solicitation sa ano naman, sa fiesta? Magkano yung 1 Parang ganyan, 2,000 Last year pa, meron pa tayo. May last year yun yung last na sila ng bang nagkaroon ng Nakahirap na kasi maghahanap. Actually, it's okay. So, there's a question na ito bang fundraising activity na to nakaka-likod ba na kailangan based dun sa listing na binigay sa akin, syempre ako yung treasurer. So, nakita ko na ito yung proceeds from the souvenir program. Definitely may expenses yan. May printing yan, may paper cost, ano pa. Pag minayos mo yung proceeds minus cost, parang konti na. So, yung effort, Natrabaho pa. magtrabaho pa yan. So, I think it's worth the yung selling lang ng ticket mas mabilis. Pero, ang maiisip ko lang, wala man lang tayong souvenir. Or like a few copies of souvenir for the alumni. Suggest ko na ako, siguro mas maganda talaga may souvenir program tayo. Oo. Para naman isang malalayo, Oh, may dadala man lang na. Kasi once in a lifetime na naman natin. Medyo babaan lang natin siguro yung package. Para everybody can afford na magbibigay.
Pero kasi ang pinabahagi kasi ngayon yung presyo. Tama na yan. Tama na yan. Ang printing kasi ang mahal din, lalo ang color. Malulugi pa tayo, huwag na natin gawin. Okay na yan, masama kasi yung papel pa niya nagagamitin, yung Dalawa na lang siguro, the officers will discuss na Pagawa na lang kay Kapoy Medina. mag-isip na lang kami kung ano yung sa way na pwede kami souvenir ng mga alumni. Kasama din that they can bring back home. We can siguro like do a anong tawag doon? Yung parang evolution ng WOMSA with madala rin mga activities na nangyari. We'll think about it. Siguro may nalang kailangan natin siya. Visit na lang tayo. Buong affair nakalagay sa kawan. CD. Hindi na tapusin siya. Hindi na usin yan. Kasi hindi pa din mag-affair. Buong affair mo yun. Documented mo yung affair. Buong Isang affair. mga 12 by 40 na papel, nakaprint lang. Wala yung binigay. Parang pinakamasosyo. Pa nga siguro yung sa CD, lahat ng event. Hindi na usin. Hindi na uso pa sa CD. Wala naman. Wala na halos CD player eh. Parang soft copy na lang dapat siguro. Yan ang kasi wala na ngayon yun. Wala na CD May player. player. Hindi na napapansin yung CD. Tinatapon na yun. Link na lang daw. Link for sale. Din siguro parang mga, like sa mga, Link for sale. parang sa edit na lang. May legacy na lang. Iba yung buong affair. Like yung... Pag-usapan na lang natin siguro. Oh, yeah. So, in the meantime, majority, let's cancel Basta yung suggestion ko lang dyan, kung may ganyan, dapat meron kayo dito. Pero yun na nga, yung management, Section niya. mahirap tinatawag ito eh. Pagod niya. So other than, mas maganda siguro mag-focus tayo collecting the funds from the raffle Yes, unit. oo, To make sure oo. that we collect Yes, yes. everything. Yes, Isa yes. lang yung effort. Yes. Kasi gusto natin ma-collect natin yung maganda natin na tigil. Yun na lang. Isang focus na. Mas focus na lang siguro. Focus na. Oo, sabihin lang naman ang kailangan natin. Pwede naman Pwede na siguro natin. Picture, Diba? Pwede, pwede. Pa-frame nyo na Will lang. we create an app para mag-pay tayo ng souvenir? Eh, pwede rin siguro kung voting na lang yung... Ilang buwan na naman tayo. Hindi tayo ng 15 days ang mga gusto mo break up. Ano may naka-face tape. Pwede naman, pwede. Sige. So, any Pagod pa sa suggestion? solution lang. Para malaman natin sila kung ano Well, suggestion. yeah. Ang thought ko is since meron kitang OMSA yan, the OMSA yan yung official publication ng OMSA kasi based on my experience from the other school, ang ginagawa nila is instead na maggawa ng souvenir, yung school nila, di ba ang common natin is yung parang diaryo. Gawin natin siyang parang like souvenir program, parang brochure, para may souvenir din. Pero may certain ano rin, certain Nakaport siya. and then majority of words na yung gagawa, yung mga bata. Yes. Pwede, Hindi sa atin, no? Sa school. Let's maximize, so utilize the capabilities of the students. Pwede siguro. Bigyan natin lang sila natin ang pan. Exactly. Yeah. Pwede. Nakapila ang pwede. So, parang this is some sort of 2020 Grand Alumni Homecoming Magazine. Yes, yeah. For sale pa rin yan, for sale. Pwede nilang gawin. Pwede. Pwede. Kung gusto nila like yung mga overseas, they want to get one. Ano yung frequent calls? Siyempre, di ba? Pwede. Pag-usapan ho ninyo. Pipinisin. So now, to finalize, let's focus on selling tickets. For now. Ito, proposed awards and recognitions, hindi masyadong marami. Ito, basically sa mga suggestions. Parang wala masyadong politics doon sa awards, no? Hindi natin nilagay yung mga, dati kasi may mga suggestion that yung mga different fields of profession, yung mga But definitely you will be reviewed for late teachers yung mga wala na. Then the award will be in a
will be through audio-visual presentation. Parang we will flash their names or pictures and the period they serve ONSA. Ganun lang. So, I'm getting information from ONSA for the number 1. Wala pang information. Kinukuha ko pa. Then, token of appreciation to previous alumni presidents. So, we only have 4, actually. Joey Peñaflor is the 4th. So, we have Barbosa. Patay na. Patay na. And then, we have Attorney Pampilo. Attorney Pampilo. 3rd is Joel Paladino. And then 4th is Joey. 4th pa lang talaga. Ilang years na pala yun. So, yun. Then, we will have our just alumni. Oy, someone Jimmy Barbosa. Alex Odette, naglumipat ba kayo ng venue? Kasi galing ako doon sa badminton. Oldest alumni